Ayan, so magandang araw mga kaibigan. So ingat po tayong lahat dahil po may bagyo. Ayan, October 29, 2022 ngayong araw. Ayan, so kayo ba ay nangangarap, nagbabalak na bumili ng sasakyan para sa inyong pamilya dahil una ay mas maganda yung merong personal service, no, lalo na kung papasok sa trabaho o lalo na kung magbabakasyon sa probinsya. Lalo ngayon madalas ang kumbaga pag-uwi ng bawat isa sa atin sa probinsya, lalo na dahil sa work from home na set up ng mga kumpanya o hybrid. So hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging pumapasok sa opisina. So kailangan natin ng personal service yan. So hindi ka ma-approve dahil mayroon kang previous record, no? Mayroon kang CMAP record. So ano po ba yung CMAP? Ang CMAP ay isang ahensya ng gobyerno na kung saan ay naglilista, nagre-record ng ating mga utang sa mga institutions. So lending institutions, car loans, housing loans, and so on and so forth. Credit cards na hindi natin nabayaran in the past. So dahil sa pagiging delinquent ng ating account o nung hindi natin pagbabayad ng mga inutang natin in the past, ay na-record o na-ilista sa CMAP ang ating pangalan. And for your information, no, once na ang pangalan ninyo ay ma-record na sa CMAP, ay hindi na ito matatanggal sa loob ng 15 taon. So imagine 15 years na sirang-sira, wasak na wasak ang iyong buhay dahil sa CMAP. Okay, so bukod sa CMAP, kung ikaw naman ay mayroong loan sa home credit, halimbawa home credit o kaya sa mga lending institutions, no, bangko, mga ganyan, ay hindi mo nabayaran in the past. So meron ka namang kumbaga record naman sa TransUnion. So yung TransUnion naman yung may kumbaga involved doon sa pagre-record ng mga utang pagdating sa home credit, mga ganyan, lending institutions. Okay, so pag ganun na meron kang record, 100% yan, disapprove ka sa lahat ng a-applyan mo. So ano ba yung dapat nating gawin para ma-approve yung inyong car loans? Ayan, so pumunta lamang kayo sa description ng video na ito para malaman ang mga bagay-bagay na dapat ninyong gawin para 200% approve ang